Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nandito po tayo sa ating panggabi na pag-aaral ng yung salita. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol po dun sa tinatawag po nating matinding pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Matindi. Alam niyo po, isa yata sa pinaka mahirap nating isipin is yung gaano nga ba katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ilalapit sa ating Ama na matindi na nagmamahal sa atin. Tayo po'y pumigit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Dahil sa gabing ito, matutunghayan namin, makikita namin kung gaano nga ba katindi yung pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil in spite na ang dami namin pagkukulang, ang dami namin pagkakamali, still yung pagmamahal mo hindi nagbabago. Hindi dahil sa konsentidor kang Diyos, kundi isa kang Diyos na palagi nagbibigay po ng awa, ng biyaya, ng grasya. Inaantay mo lang kami, Panginoon, na lumapit sa inyo, magpakumbaba. Kaya sa mga oras ito, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang upang lalo naming maunawaan at maintindihan ang iyong matinding pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyong Santong Espiritu na siyang manguna sa amin. At salamat po, Panginoon, sa buong araw na ito. Nakakita namin kung gaano mo kami kamahal, kung gaano katindi pagmamahal mo sa amin. Muli, inaangkin namin sa pamamagitan po ng inyong Santong Espiritu. Sasamahan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kagaya nga po na sinabi ko, gaano ba katindi ang pagmamahal ni Lord sa kanyang mga anak? Alam niyo po, dito sa mundong ito, ako tatay, may mga minamahal tayo. Pero tanong, hanggang saan yung pagmamahal natin? Sa ating anak, sa ating asawa, sa ating pamilya. Maaring sa trabaho, doon sa mga bagay na pinangahawakan natin, gaano katindi. Pero alam nyo, makikita natin dito kung gaano matinding magmahal ang ating Diyos sa bawat isa sa atin na itinuturing niyang anak. Unang-una, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Awit 103:11. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Tingnan niyo po, no? Gaano kalayo ito. Actually, walang makakasukat po nito kung gaano katindi. So, lumalabas, yung pagmamahal na sa atin ng Diyos is walang hanggan. Ibig sabihin, hindi kayang sukatin. Kaya nga may tinatawag tayo, pag ang Lord nagmahal sa atin, ang tawag natin sa English dito ay unconditional love. Yung tipong kahit na ang dami mo ng pagkakamali, still yung tatay, nanay natin, nandun yung pagmamahal binibigay sa atin. Lalo na yung Diyos natin. No? Kaya nga kuminsan nakakahiya eh. Kahit ako po, nahihiya ako kuminsan, na in spite na ang dami nating shortcomings, ang dami nating flow sa buhay, pero si Lord palaging nag-aabang na tayo bumalik. Nalala ko tuloy yun sa Lucas, di ba? Kung natatandaan po ninyo, napag-aralan ng mga natin ng mga ilang panahon, na yung tatay, yung anak lumayas, pero nung bumalik talaga tumatakbo siya na yung tinatawag nating prodigal son. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang hanggan. Hindi mo kayang sukatin. Kung minsan, mahihiyaan na lang po tayo. Dahil sa dami ng ating pagkukulang sa atin ng pagkakamali, still, yung pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Kaya naman nasabi po ni Haring David sa awit 13:5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Alam niyo po, kaya nag-iisa tayo, nasa church tayo, kung saan man tayong lugar na nandun, mai-experience mo ito yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Makikita mo, ma-realize mo, pag nandun ikaw tsaka siya'y nag-uusap. Pag nandun ka doon sa dagat, tinitingnan mo yung dagat, isipin mo na lang gaano katindi pagmamahal ng Diyos sa atin, na even yung kalim na lima ng dagat, hindi niya kayang ipaliwanag kung gaano kadakila yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya nga po, nakakahiya na hindi natin suklian yung pagmamahal ng Diyos eh. No?
Kaya nga sabi ko, nakakahiya po, kung minsan talaga nakakahiya po, na may mga pagkakamali tayo, may pagkukulang tayo. Still, yung unconditional, yung walang hanggang pagmamahal ng Lord, palaging pinagkakaloob sa atin. Actually, mararanasan lang po natin yan, maintindihan po natin yan, pag tayo nagkaroon na ng anak. Nagkaroon tayo ng mahal sa buhay. Na in spite na meron tayong pagkukulang, pagkakamali, still, makita natin kung gaano tayo pinapahalagaan ng Diyos. Kung gaano tayo pinapahalagaan. Pangalawa, no, ito yung isa sa masasabi nating gaano katindi yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, is yung, letter B, wala pong iniwang kasalanan sa atin. Alam niyo po kasi, ang kasalanan, siya yung nagpapalayo sa atin sa ating Ama. Pero, matindi po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin dito sa awit 103:12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Ito yung misa na sabi ko po sa church. Hindi na tawag natin si Lord. Parang nagkakaroon ng amnesia, kinakalimutan. No? Kinakalimutan yung mga ginawa nating mga kasalanan. No? Inaalis niya sa ating kaisipan na tayo ay makasalanan. Kaya pala meron itong 1 John 1:9. Ano sabi po rito? Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Alam niyo po, kung tayo man inaalis ng Lord yung ating mga kasalanan, hindi dahil sa nagpakumbaba lang tayo, hindi dahil sa nagsisilang tayo, hindi. Bagamat kailangan gawin natin yan, pero tingnan nyo ito hindi pa tayo humingi ng tawad, pinapatawad na po tayo ng Diyos. Alam niyo po yun doon sa yung sa Romans 5:8, nakapako ang ating Panginoong Diyos. Hindi pa humingi ng tawad. Ang mga tao doon, sinabi na, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam kailang ginagawa. How much more kung magpapakumbaba tayo, aaminin natin sa harapan ng ating Diyos ang ating pagkakamali. Alam niyo po, isa sa mga kasalanan kumisan natin, o baka madalas pa, ayaw lang nating umamin. Ayaw nating umamin sa pagkakamali natin. Sa pantalang ating Panginoon, hindi niya tayo tinitreat ayon doon sa ating kasalanan. Ang treatment sa atin ng Lord is yung dahil sa sobrang pagmamahal niya. Dahil characteristic niya yun. Dahil nature niya yun na talaga mapagmahal siya. Kaya nakakahiya talaga na hindi pa tayo lalapit sa Kanya pag tayo nagkamali, tayo nagkulang. Huwag tayo magmalaki. Dahil ang ating Diyos palaging naghihintay lang na tayo bumalik sa Kanya. No? Pero yung ganito po katindi tayo kamahal ng ating Diyos. Ganito niya tayo pinapahalagahan. No? Sabi, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Gaano kalayo yun? No, gaano kalayo, hindi rin masusukat na yun. Ganong katindi ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. No? Walang hanggan, no? Inaalis. Kasi po, yung kasalanan lang ang po pwedeng yun lang kasalanan magiging hadlang para tayo makalapit sa Ama. Pero inalis niya ang ating Panginoong Jesus yung barrier na yun. Nang siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap natin ito, tayo sumampalataya, tayo pinatawad ng ating Diyos. Pangatlo, na masasabi natin, kung gaano matindi magmahal ang ating Panginoon, letter C, nagbibigay siya ng kahabagan. Alam niyo po, yung sa atin pong nangyayari, kung hindi lang sa awa, kundi sa habag ng Diyos, hindi na tayo makakalapit. Hindi na tayo makakalapit sa Ama. At dahil hindi tayo makakalapit sa Ama, lahat ng gagawin natin walang halaga. Bakit? Walang access, hindi makapasok. Dahil sa kasalanan. Pero salamat, no? Awit 103:13, kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tayo
nahabag tayo sa anak natin, mas lalo na yung Ama na nasa langit. Perfecto siya, pero yung kanyang awa palagi nating nararanasan, binubuhos niya. Kung titingnan po ninyo, balikan natin. Lahat ng mga bagay na ito sa mga anak na sinasabi, gaano kamahal, yung anak na may banal na takot sa kanya. Kasi kung babalikan yung 103:11, sabi ganun, ang agwat ng langit, ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. No? Sa may takot sa Kanya. No? Tapos sabi niya rito uli, dito sa sumunod, no? Gayon din niya inaalis sa atin ng ating makasalanan. Again, ito po yung mga tao na talagang nagsisisi, bumabalik. Di ba ganun lang naman po kasimple yun eh. Kapag ikaw may kasalanan ka, hindi ka makalapit. Ano yung gagawin mo para makalapit ka? Kahit ako po, nung bata ako eh. Pag may kasalanan ako, hindi ako makatingin ng diretso doon sa nanay ko noon. Palaging paiwas. So, anong gagawin ko? Yung nanay ko nagbibigay ng baon. Yung nanay ko nagbibigay ng pagkain. Anong gagawin ko? Magmamatigas ako? Hindi pwede. Kasi siya yung breadwinner. Sa atin, sino ba yung nagbibigay lahat sa atin? Even yung ating buhay per se. Si Lord. No? Bakit ginagawa nito, Lord? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Dahil sa sobrang habag sa atin. Pero, siya ay nahabag doon sa may takot sa Kanya. Yung may banal na takot sa Kanya. No? Kaya nga, sabi dito sa unang 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki yung pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. So may mga bagay dito sa mundo na hindi tayo maintindihan ng mga tao sa ginagawa natin. No? Akala nila nag-aaksaya lang tayo ng oras, nag-aaksaya lang tayo ng panahon, pero tayo nga ay pinagtiyagaan ng ating Ama na nasa langit. Kaya nga, ulitin ko, yung unang 1:1, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. So huwag kang magtaka kung yung mga nasa paligid mo, hindi ka nare-recognize. Hindi ka naman nila kapatid eh. Kanino kaya silang kapatid? Tayo, sabi rito, tinatawag tayong mga anak. Again, hindi dahil ito sa kagandahan natin o kaayusan ng buhay po natin, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Lucas 1:50, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng saling lahi may takot sa Kanya. Again, ang keyword dito, para maranasan mo yung dakilang pagmamahal ng Diyos, magkaroon po tayo ng banal na takot sa ating Diyos. Kaya nga, kung titignan ninyo, paulit-ulit sinasabi ng salita ng Diyos, magmula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Panginoon. Bakit? Kasi tanging siya lang ang may control ng lahat ng bagay. Siya lamang ang tanging nagbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang pwedeng mag-ayos ng buhay natin at ng pamilya natin at lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito. Tanging siya lang nakakabatid kung paano natin gagawin ang lahat ng bagay. Kaya kapatid sa mga oras ito, nakakatuwang isipin na hindi aksidente na tayo ay narito ngayon sa mga oras ito, napakinggan natin ito. Gusto mo ba na maranasan ang dakilang pagmamahal ng Diyos? Kasi pag sinabi mong oo, aanyayahan kitang sumunod sa panalangin na aking gagawin, na gawin mo na nanggagaling sa iyong puso. Dahil ito lang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Ama na nasa langit. Walang iba paraan kundi ito gagawin natin na panalangin. Ang tanging paraan. At kapag ginawa natin ito, gawin natin, pag nanalangin at gawin natin na nasa puso po natin. Kasi ito lamang ang tanging paraan
para maranasan natin ang dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating sayangin yung mga ganitong klase ng pagkakataon. Bigyan natin ng puwang ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng puwang ang dakilang pag-ibig ng pagmamahal ng Diyos na iparanas sa atin. At ang nakakaranas ng nito, yung may banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Anyayahan ko po kayo na sumunod sa panalangin na aking gagawin. Gawin ninyo ito na nanggagaling sa inyong mga puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na patuloy na nagpapahayag ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Kagaya po ng aming binasa, ang isa sa mga dahilan ng aming hindi makaranas ng pagmamahal po ninyo ay dahil sa kasalanan. At kagaya po nung sinabi ng inyong salita, sa mga oras na ito, ako po ay lumalapit at nagpapakumbaba. Patawarin po niyo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagkukulang. Yes, Lord. Sige kapatid, sabihin mo, kung ano man ang inyong mga pagkakamali, pagkukulang, paalala sa atin ng ating Panginoon. Opo, Panginoon, patawad po. Patawad po. Patawad po. Patawad po. Sa oras na, Panginoon, ako po ay sumasampalataya at nananalig. Binibigay ang aking buhay sa inyong paanan. Opo, Panginoon, ako po'y sumasampalataya na ikaw lang ang pag-asa ko sa buhay na ito. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, sa mga oras ito, ang ginawa natin na ginawa mong pagbibigay ng iyong buhay, pagtatalaga ng iyong buhay, ang sabi ng John 1:12, ang lahat ng sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ay binibigay ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapatid, kung ginawa mo ito, na ikaw sumampalataya at nanalig, sa mga oras na ito, itinuturing kang anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, isa sa mga pribilehiyo na pinagkakaloob niya, diringgin niya ang ating panalangin. Kaya sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo ngayon sa Ama, dahil ikaw ay tuturing na anak, kung ano man ang iyong karamdaman, dahil hindi gusto ng Diyos na manatili ka sa banig ng karamdaman. Sige, sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Kagaling ang physical pagkalo mo po sa aking mga kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name. O meron kang mahal sa buhay na maaring hindi nakapanood ngayon, ikaw, pagkakataon to, idulog mo sa Kanya, sabihin mo sa ating Panginoon. Sige, anak mo man yan, asawa mo, kapatid, magulang mo, sige, sabihin mo sa ating Panginoon. Nakikinig ang ating Diyos. Nakikinig siya. Hallelujah. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong mga anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela. Ito yung pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko po na matuto po ako na magpakumbaba, na magpatawad, at matuto rin po ako, Panginoon, na humingi ng tawad. Ang pagpapatawad at paghingi ng tawad, isang kaparaanan nito na nagpapakumbaba tayo, na sinasabi natin sa ating Panginoon na ayaw natin ng merong kaaway o kagalit. Dahil ang mismo ng ating Panginoon, hindi pa humingi ng tawad, nagpatawad na siya. Spiritually, meron kang problema, may mga humahadlang, ang kalaban gagawa lahat ng paraan para tayo ay hindi makapagpatuloy sa ating Panginoon, na tayo bumagsak, tulungan tayo ng Lord. Makalaya tayo sa mga bagay ito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Idolatry, witchcraft, mga black magic, o mga bagay sa mundong ito na nakapagpalayo sa atin. Tulungan tayo ng Diyos. Makalaya. Financially, hindi design ng Lord na tayo ay mahirapan.
Ang gusto ng Diyos, ibigay ang pinaka-the best para sa atin. Tulungan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng skill o knowledge sa trabaho na maaring ibigay niya sa atin. Karunungan at kaalaman. Skill para magawa natin. O meron tayong mga resources, hindi natin alam kung paano natin gagamitin. Tulungan tayo, bigyan tayo ng karunungan, kaalaman ng ating Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo, Lord, ang aming mga kababayan dito sa Pilipinas. Nahihirapan po, maraming nahihirapan. Kayo po, Panginoon, na mag-aahon sa kahirapan. Tulungan niyo po ang aming gobyerno, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, upang magampanan nila kanilang tungkulin na may banal na takot sa iyo. Dahil ang pagkakaroon po ng banal na takot sa iyo, magdadala sa amin sa maayos na pamumuhay at pagpapakumbaba na lumapit po sa inyo. Tanging ikaw ang pag-asa ng bansang ito. Ngayon na rin, Panginoon, at palain po, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magkaroon sila ng banal na takot din sa inyo para ang paglilingkuran nila, unang-una kayo, pangalawa, ang bansa, hindi ang sino mang politiko o tao na magkakaroon sila ng partisan. Huwag po, Panginoon, kundi kung anong tama, kung ano yung sinasabi ng batas, yun po ang sundin. Muli, Panginoon, salamat po ng marami dahil pagpalain mo po ang pamilya ng bawat isang Pilipino. Gayun na rin, Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain po rin, Panginoon, ang grupo po ng sakop, lahat ng pastor, ng unguna, gayun na rin, Panginoon, ang aming Mother Church, ang FPCP, pagpalain po, Panginoon, magmula sa aming pastor, Popeng, pati ang kanyang buong pamilya. Gayun na rin, pagpalain, Panginoon, kung saan kami nakakonect, Bishop Flipper, pagpalain po ninyo ang kanyang pamilya. Gayun na rin po si Bishop Oriel, pati ang kanyang buong pamilya. Ministry, pagpalain po ninyo. Cesar Castellanos, pagpalain po ninyo. Muli, Panginoon, salamat po ng marami sa gabing ito. Dahil alam po namin, kinatagpo mo na, sinagot mo na ang aming mga kahilingang ito. At salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng matinding pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ngayon palang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hiningi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung likod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung kayo po ay mayroong katanungan sa ating pinag-aralan o mayroon po kayong mga prayer request, huwag po kayong magkatubili, lalabas po dyan, pwede po kayong mag-request dyan. At pakiusap po, kung kayo naman po ay nakaranas ng kagalingan o pagtugon sa inyong mga prayer request, please, paki-ano lang din po kami, paki-inform din po kami. Dahil isa pong kagalakan sa amin, kasiyahan sa amin, na malaman na ang aming mga pinapanalangin ay mayroong katugunan ng gagaling sa ating Diyos Ama na nasa langit. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating may kapal at Panginoong Hesus.